Invictus? Kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan sa kanyang maiksing salita. Kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Ruth, nagkomento nga rin ang Malacanang tungkol doon sa naging pahayag ni Senadora Pia Cayetano kung saan doon sa diskurso nila sa Senado ay sinabi nitong bakit hindi na lamang magpatawag ng special session ng Malacanang. Total ay pinapabura naman daw ng Pangulo ang majority ng Senado. Sabi ni Yuse Claire Castro, una sa lahat, kamustahin daw muna si Senator Pia Cayetano. Bakit daw ba tila laging hinihingal ito kapag ka nagsasalita dyan sa Senado? Pero pangalawang ipinunto niya, sinusuportahan naman daw ng Pangulong Bongbong Marcos yung nagiging posisyon ng majority ng Senado dahil una sa lahat, separate branch ng government ito. So bahala daw yung mga senador, majority, kung ano yung magiging desisyon nila. At pangalawa, susuportahan naman daw talaga ni PBBM kung ano man yung mga nagiging desisyon ng majority ng Senado basta naaayon ito sa batas. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Gusto po natin kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At hindi natin alam kung excitement, anxiety, kung yun ang kanyang suggestion, siguro hindi nila kailangan mag-utos sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. Kung ano man ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan po ng Pangulo, ginagawa ng Senado, as long as those activities are within the bounds of law. Pagkatapos nga nitong mga pagbibigay ng pahayag na ito ni Yuse Castro, inanunsyo niya yung mga bagong appointees ni Pangulong Bongbong Marcos at kabila nga sa mga bagong talaga ay si dating Interior Secretary Benher Abalos. In-appoint ito ng Malacanang bilang bagong Cabinet Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan natin na ang kauna-unahang executive order o yung EO number 1 ni PBBM ay ang pag-abolish sa Office of the Cabinet Secretary. Pero hindi pa maipaliwanag kanina doon sa maikling pahayag ng Malacanang tungkol dito kung ibig bang sabihin nito ay maglalabas ulit ng panibagong executive order para bawiin yung unang EO na inilabas niya dahil nagtalaga muli ng panibagong cabinet secretary. Matatandaan natin na yung pinakahuling cabinet secretary pa ay nung panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan umupo nga bilang CABSEC si NBI Director Matibag. Siya yung pumalit kay dating Secretary Carlo Nograles nung italaga naman ito sa Civil Service Commission. And after ilang years, ngayon lamang tayo ulit magkakaroon ng Cabinet Secretary na usually in charge dun sa agenda every time na magkakaroon ng pagpupulong yung mga kalihim ng gabinete. Bruce. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang.